partner mo yun. Hindi ka hasta amo. Kung mas nakapagod doon sa empleyado mo, doon ka magpakabos. Pero sa partner mo, hindi mo empleyado yan. Partner mo yan. So both yan kailangan magkaintindihan. Yung nagbigay ng pera. So ayun, good morning po sa lahat. So may pupuntahan na naman tayo ngayong araw. Hindi to about sa pagta-travel pero sure ako na matututo kayo dito. Madalas na po ako nagpupunta dito pero hindi ko lang kino-content. But since special ngayong araw, kasi birthday ng ating mentor na si Kasosyong Arvin Orrubia, iba-vlog natin yan syempre. So sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya pala ang napakalupit na negosyante na gustong mabago ang bansang Pilipinas. At gumagawa din siya ng mga real talk videos o vlogs patungkol sa kabiguan niya sa pagbibusiness para maging guide ng mga nagnenegosyo at sa mga magnenegosyo pa lang. So ayun nga, pupunta tayo sa Novatown Chinese Restaurant na pagmamayari ni Kasosyong Arvin. Pupunta tayo doon para sa hybrid Zoom meeting number 54 at para na rin i-celebrate yung birthday ni Kasosyong Arvin. So kaya hybrid Zoom meeting siya kasi pwede ka mag-attend personal or kahit sa Zoom. Syempre, ang mga pinag-uusapan dito ay tungkol sa mga sitwasyon o diskarte sa business. At sobrang dami pa, hindi ko na maisa-isa. At syempre, matututo ka dito ng libre. Oo, forever walang bayad. Ganong kalupit si Kasosyong Arvin Orrubia. So bago yan, ito nga pala ulit si Ryan. So magti 3 years na rin ako sa pagbibusiness. So ang business po namin ay cut and sew and t-shirt printing po. So kwento ko muna nung nagsisimula pa lang kami ng mga partners ko. Syempre, wala kaming kaalam-alam talaga sa business. Pero since subscriber na talaga ako ni Kasosyong Arvin mga 2018 pa lang, medyo may konting idea na talaga. So nung nag-start kami, doon na namin na-utilize pa unti-unti. So every time may mga problema, yung mga vlogs niya yung nagiging guide namin. Kaya sobrang laking tulong niya sa business journey namin. Di ko alam yung mga mangyayari mamaya pero sobrang excited ako. Kaya tara, samahan niyo ako at sabay tayong matuto. Let's go! Let's go! Ayun, kakababa lang natin. So, andito na tayo sa restaurant ni Kasosyong Arvin Orrubia. So, ito yung food fight niya. Si Kasosyong Joey din tsaka Kasosyong Ronald. Hello! Yun, pasok na tayo. Ang daming mga kasosyo. So, morning ko. Morning Kasosyong. Yun, si Sir Teo. Tara, pasok na tayo. Ang tingin mo doon sa 100,000 niya, pera lang yan. Ako may-ari ng negosyo kasi ako may-ari sa bakery. Kasi hindi kayo magkakasundo. Kasi kahit pera lang yun. So, respetuhin mo yung 100,000. Umuwi po ka. Yung isa naman, Soraya, good morning. Morning po. Tuloy. Vlog lang ha. Amo, yung kapartner mo, partner mo yun. Hindi ka hasta amo. Kung mas nakapagod doon sa empleyado mo, doon ka magpakabos. Pero sa partner mo, hindi mo empleyado yan. Partner mo yan. So both yan kailangan magkaintindihan. Yung nagbigay ng pera, maintindihan niya na hindi niya empleyado yung partner niya, binigyan niya ng pera. At yung binigyan ng pera, maintindihan niya na hindi pera lang yung binigay. Ang binigay is chance. Ang binigay ng nagbigay ng pera ay tsansa. Tsansa na magsimula na mas madali. Kasi may puhunan ka eh. Pwede naman magsimula na walang puhunan, di ba? Tinuruan ko na kayo. Pero mas madali kung may puhunan pa rin. Nakaintindihan? Yan, si Mapina. Mamaya interview natin si Mapina. Ownership share na nakakagano. Tinatanong namin Sir Lex tsaka si Sir Mike. Pwede taon-taon. Yun si Ma'am Lynn, no? Sa lahat, So, lunch muna tayo. Pwede ako magpaparo. Yan, si Social Angels, si Social Pinas. Yung Ay, yes, mga kasi social. ano po yun? Ayan, good. Pwede narating kayo. Nauna ka lang kanina. Nauna lang po. O, kulang kayo sa loob ha, para malamig-lamig ka. Sige po, Kasol. Ano, Ma'am Jane? Jane. Mrs. ko, Jane, Papi. Pangalan ko, si Ria Sassi. Kamusta biyahe ka sa Soraya? Okay lang po. Mag-ano na ako. Nanonood ako lagi live mo ha? Nanonood ako live mo lagi nakakaya. Nahiya nga ako bigla eh. Papakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng pagluluto. Uwi na ba agad kayo? Ayun, sige so. Selfie tayo sir. Ay, sige ka sa si Jane, no? Okay lang po. Thank you po sa si Kasosyong Ryan, nakakaalis-alis sa business ko. Hindi na ako napunta sa printing po. Talaga. Wala kami story before na naman. Ay, congrats din pala kasi nababalita sa akin ni Linyo. Gumaganda na daw yung manpower niyo. Ana, maayos na. Hindi ko mga 5th anniversary. Kasi 4th pa lang sa September. At saka 5th anniversary, makadul na tayo. Manulupit na tayo ng dahil. Uy, kaya na mga kasosyo. Isama nulit natin yan.
Jay, kaya po. Advantages na alam ko merong ibang mga bako mag-offer ng car loan. So ayun, habang nagdi-discuss sila doon, interview muna tayo. Siyempre, interview natin to pinakamalupit. Then, sobrang simple lang, sir. Ambush interview to, patay tayo. Ano naman? Sir, ako lang pakilala ka, tapos share mo na din yung business mo. Yeah. As in, Kung ano lang kaya mo i-share. magandang araw po. Ako po si Lex Altuna, isang negosyante. Ginagawa po namin is more on sa pag-aayos ng sasakyan. May auto shop po kami, car insurance, towing, detailing, yung mga pampakintab ng sasakyan. So, basta tungkol sa sasakyan po, parang gano'n. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Pina. Ako po ay nasa tracking business. Usually, ang ginagawa lang naman namin is nagkakarga ng mga pangarga ng isang warehouse, then di-deliver doon sa mga store na kailangan naming pagdalhan ng mga merchandise nila. Hello, good afternoon po. Ako po ay si Michael Lumbera, may maliit na negosyo na printing. Nag-umpisa sa Sari-Sari Store. Ngayon, mga almost 5 years digital printing po ang negosyo ko ngayon. Yun po muna as of now. Nagbabalak magtayo pa pero as of now printing po. Yon, hello po. Ako po si Limwell po, ang owner po ng Patag Furniture po. Bali ang nature ng business po namin sa event furnitures po. Ako po si Arcel Celso, mas kilala sa tawag na Manny Celso. May business po ako ngayon na dalawa. Merong Manny Celso Authentic Pancit ba to? At meron din pong Limonita ni Manny Celso na sikat ngayon sa Valenzuela City. Hello, I'm Vilma and 4 years na ako nagbe-business. More on e-commerce. Business ko right now is Sumi Perfume and Juda Premium Organics. Good afternoon sa lahat. Ako nga pala si Angelo Altarejos, isang entrepreneur. May mga kami, we're on the nature of e-commerce business online. Home decor, packaging supplies, and also may sinimulan kaming travel and tours ngayon. I'm also now a content creator. Actually, magkaklase kami ni Classmate Ryan ang tawag namin. Kasosyong classmate. So, ayun lang yung may share ko sa ngayon na Ilang taon na po ba kayo sa pagnegosyo kasosyo? Actually, ako, pa lang ako eh. Yung gumanang negosyo namin is just about like going 5 years. Pero I can say na siguro may 2 years ako before that na nag-testing kami ng iba-ibang products. Like general merchandise na approach. Yun naman kasi 'di ba, pag nagsisimula usually sa negosyo, hindi natin pa na-determine yung niche. So parang ang banat natin is halo-halo na So nung Testing ability. yung testing ability, tama. So yun lang, doon kami natuto sa kaka-fail din ng mga random na items na binebenta. Bali all in all, nasa parang 7 years, kumbaga yung kabuuan ng I can say na 7 years na. Wala pang 100 years. Kailangan ba yung edad ko? Since 2001 yata ako. tagal na. Sobrang tagal na, kaya yung sa edad. Mga more or less, kung talagang sarili na siguro mga more than 20 years na ups and down. Hindi naman parang diretsong gano'n. So madami-dami na din mga failures na napagdaanan. Sobrang dami at siguro yun yung tinatreasure ko yung mga failures dahil tama doon ka gagaling at doon din ikaw makakapag-share sa mga bata na katulad nyo. Opo. Kung ano yung mga na-experience namin na mga failure, yun talaga yun nagpapalakas, tapos yung mas lalakas yung faith mo pag maraming failure. Siguro yun yung na-experience ko for the past 20 years. 2017 kami nag-start as Subcon. Then, noong 2022, nag-start kami as our own na talaga. Kami na mismo yung nag-apply sa warehouse or sa mga babiyahihan. Tapos company na kami mismo. Hindi katulad dati na Subcon lang kami. Nakikibiyahe kami sa ibang company. Actually, bago lang eh. Siguro mga 6 na taon pa lang. Nag-umpisa ako Sari-Sari Store eh. Kasi parang pag wala kang alam, yun ang naiisip mo eh. Nasa bahay lang, nagtitinda. Hindi pa malawak ang pag-uunawa ko sa masyado sa negosyo. Kaya yung Sari-Sari Store, akala ko eh, malaki ang kita. Tapos, hawak ko oras ko. Pucha, hindi pala. Doon ko na experience lahat. Namimili, nagtitinda, inuumaga, inuutangan, mga manginginom. mga
marami. Pare, yung mga inuman na, pero buti na lang, hindi ako masyadong palainom. Pero pag umiinom ka at may tindahan ka, mauutangan at mauutang. Tapos, after nun, nag-convert tayo sa printing, digital printing. Ayun, medyo maluwag. Kasi hilig ko talaga editing. Tapos, gusto ko i-print yung mga picture ko, doon nag-umpisa. Tapos, nag-print ako ng mga mug, doon nag-umpisa. Sabi ko, ang dali lang pala gawin na itong mug ah. Sabi ko, dapat magbuo ako ng ganito hanggang doon. Pagkatapos nung sari-sari store, nag-digital printing ako hanggang ngayon. 5 years na ako ngayon na nagbi-business. 5 years na rin akong gumagapang at dahil kay Kasosyong Arvin, yung 5 years na dapat 10 years ko na matututunan sa pagbi-business ay napadali at napabilis ko. Kaya very proud at napakasarap sa pakiramdam at napaka-bless ko nung nakilala ko si Kasosyong Arvin Orrubia. Since nabanggit mo pala si Kasosyong Arvin, gaano na po ba kayo katagal magkakilala ni Kasosyong Arvin? Since 2019 po. Yeah, apo. Bali nanonood ako ng mga vlog niya. Na-meet ko lang po siya ng personal nung nakaraang taon sa anniversary po dito rin po sa Novatown Restaurant po. Mga 4 years din. Nung nag-start ako, hindi ako makakapag-start kung hindi din kay Kasosyong Arvin. Kaya mong simulan yung negosyo, pero parang wala kang susundan na path. Kumbaga, sige, negosyo ka lang, kikita ka, pero hindi mo alam kung paano palalakihin yun. Kaya nagdadasal ako kung paano palalakihin yung negosyo, tapos biglang dumaan si Kasosyong Arvin. Mula nung dumaan yun, napanood ko doon yung Iwas Lugi. Yan ang mga pinapaborito ko doon. Tapos yun, tuloy-tuloy nanood. Hanggang sa ngayon, YouTube, paggabi, pampatulog yun eh. Kahit yung mga luma niyang video, siguro mga 50 times na kada isang video. Bago lang. Kasi, ewan ko, sabi ko nga sa group, bakit ngayon ko lang siya nakilala? Kasi siguro nakita ko lang yung mga videos niya 2023 last year, mga November, October, ganon. Tapos, with that period, parang binge watch ko yung mga videos niya kasi parang relatable at the same time, very applicable and very practical sa mga business owners na nagsisimula at the same time, yung hindi naman talaga nagnegosyo ng may pera, di ba? Parang dumidiscarding negosyante yung gano'n. So, last year lang. Tapos at the same time, na-share ko rin sa husband ko yung mga videos niya. So, parang somehow nagkaroon kami yung parang pareho kami ng mindset na regarding sa business. Kumbaga, hindi na ako yung nagsasabi na parang dapat ganito eh. Hindi, parang somehow naging mentor namin si Arvin indirectly through his videos. Align kayo sa mga gusto niyo mangyari sa Yes. So, napanood ko si Kasosyo Arvin, yung ano pa siya, nasa sarili pa niyang, parang sa kwarto pa daw niya dati sa parents niya. Nakita ko yung mga sa paglalakad ng BIR, dapat ka bang kumuha ng BIR bago ka magnegosyo and other stuff. Kaya yun, doon ko siya nasubaybayan. Pati yung sa paghawak sa tao, pagmamanage ng cash flow sa negosyo. So, ever since parang mga naging solid na subscriber na ako noon, mga 2017, 2018. Tapos doon na namin, pagka nagtatrabaho kami, nanonood kami ng about sa mga topics ni Kasosyo Arvin. Siguro mga 2021 eh. 2021. Oo, doon lang ako nakapag Bali, paano po kayo natulungan ni Sir Arvin sa pagdating sa negosyo po? Marami siyang totoong experience na na-experience ko. So, yung iba kasi na napapanood ko, magaganda, gagaling. Pero siya, sinasabi niya yung pinagdaanan niyang hirap, which is, yun talaga. Hindi siya talaga isang diretso eh. So, talagang paliko-liko, babagsak ka, iiyak ka sobra. Siguro, pwedeng para akala mo lagi nakatawa tayo sa harap ng negosyo. Ako, lalaw ko, iyakin ako. Lagi ako umiyak sa likod. Pero kailangan para showbiz. So, kahit na hirap ka na, pakita mo okay. So, kailangan matatag ka talaga din pag sir, no? Pag magne-negosyo ka o like yung iba na gusto mag-start magnegosyo. Kasi ine-expect ng iba na madali lang yung pagbi-business eh. Number one, kailangan talaga maging matatag ka. Pero hindi ka magiging matatag kung wala kang foundation na yung faith mo talaga kay Lord. Yun talaga yun eh. Siguro yun ang nagpapatibay sa akin. Hindi naman ako santo, pero talagang yan ang yun ang pinanghawakan ko. Sumunod, syempre yung pamilya ko nandyan na sumusuporta. Pero para yung faith mo talaga, makayanan mo yung mga obstacles, failures, kailangan yung faith talaga. So siguro yun ang pinaka muna. Kung magne-negosyo ka, number one yung faith mo kay Lord, nandyan dapat. Number two, mindset. Para sa akin, pang number two yung mindset eh. So number one talaga yung faith. Pero yun hindi naman ako santo, sinasabi ko lang. Bali, sobrang laking tulong talaga kasi since hindi ako nakapagtapos. Kumbaga, yung idea ko parang kulang. Bali, binahagi niya yung mga napagdaanan niya tapos
ina-adapt ko na lang. Napakalaking tulong nun. Kaya nakapagsimula ako. Yung nag-start kami as kami na, syempre parang nangangapa rin kami. Na brought up yun sa Zoom meeting kung anong pwedeng gawin para in case mahina yung biyahe. Doon pa lang na-open up na yung problema mo, yung pinagdadaanan nyo. So maraming nagbibigay ng advice na nasa same na katalagayan namin. So doon pa lang natutulungan ka na, natututo ka na, tapos nag-guide ka na kung ano ang next step na gagawin mo para mas mapaganda at masolusyonan yung problemang pinagdadaanan mo. Napakarami po, yung halos lahat ng prinsipyo niya na-apply ko ngayon sa business eh. Kumbaga, simula nung nag-umpisa ako, yung sabi ni Sir Arvin na start on what you have na nagamit ko hanggang sa ngayon na ina-apply ko pa rin yung mga prinsipyo niya, kaya napakalaking tulong ng mga video vlogs ni Kasosyong Arvin. Alam naman natin way back 2017-2016, wala pa talagang solid na content eh. Meron tayong kilala sila, Chinkitan, pero sila Chinkitan kasi malalaki na sila noon. They're talking about big businesses compared sa atin nung era ni Kasosyo Arvin talaga. He tries to mentor you on your micro level ng klase ng enterprise ka pa. So kahit ikaw yung nagsisimula, mame-mentoran ka niya ng iba-ibang diskarte, kailangan mo ba kagad maglakad ng papel, kailangan mo ba kagad kumuha ng tao and other stuff. So alam ko kabisado rin yun ng mga kasosyo, lalo yung mga matagal na ring subscriber ni Kasosyo Arvin. Sobrang dami. Nag-umpisa sa video kasi pag nagnenegosyo ka na, nanonood ka ng video ng diskarte sa pagnenegosyo. At doon mo matututunan yung mga failure, normal pala. Kala mo hirap na hirap ka kasi ngayon ka palang nagnenegosyo at wala kang masyadong mga kaibigan sa pagnenegosyo. Akala mo yung pagod, yung hindi ka umaasenso, akala mo ikaw lang may ganun. Pag narinig mo si Kasosyong Arvin, sobrang normal pala sa negosyo. Hirap na hirap ka. Tapos, ang dami niyang tinuturo na masyushortcut mo na ganito pala diskarte. Pagka ganyang, halimbawa, parang meron siyang topic na isa sa sari-sari store noon na hindi kayo yaman yan. Hindi kayo yaman yan. So isa yon. Tapos sobrang dami niya kasing tinatalakay about business eh. So halos lahat ng every YouTube, tapos siya lang yung real talk na hindi mo makikita sa ibang mentor na oo nga no. Kasi ang madalas na parang sinasabi nila yung mga magagandang ng pagnenegosyo eh. Tapos hindi siya naked, parang kay Arvin, naked kung ano yung realidad, detalyado, na oo nga no, hindi mo napapansin, nauubos mo na lahat ng vlog niya, kakanood, oo nga no. And then, yung nakilala natin siya personally. Kasi nung personally, dun mas lalong marami tayong naitanong na diskarte, na sobrang mas magaling pala siya personal. Diba? Kala natin sa vlog, vlogger lang pag nakilala ko to, siguro ine-expect ko medyo to. At least matatanong ko mas sobra pa pala yung makukuha mo, na mas magaling pala siya actual. So sobrang dami, and in the future, hindi ko maisa-isa, mahaba eh. Ang daming input eh. Sobrang daming input sa negosyo, sa pagko-content, sa personal na buhay mo, ma-inspired ka, ma-motivate ka. Nandun lahat eh. Ang pinaka-importante dun yung motivation. Ang galing niya mag-motivate. Ang galing niya magsalita ng parang ilaban mo yan. Trabahuhin mo ng malupit yan. Tingnan mo ginagawa ko. Gayahin mo. Diba? So, and in the future, alam ko, marami pa siyang maitutulong sa amin kasi hindi siya tumitigil sa pagtulong. Yun. Mga practical na advice ni Arvin. Una-una, focus on your core gift. With that, parang hindi na kami masyadong tumitingin sa, okay dito mukhang maganda to business na to Yung parang gano'n. Kahit yung mga kakalala namin, ang gaganda ng business nila. Parang, okay, hindi. Focus lang kami dito kasi it will take time. Yung sinasabi ni Arvin na matagal yung negosyo, yung parang it will take time bago ka talaga kumita ng malaki. So, nagkaroon kami ng patience na kasi sa e-commerce namin parang ang dali Parang mag-run lang kami ng ads, bukas parang bobomba na yung benta. Parang ganun. Pero hindi sa business, parang hindi Parang long term mo dapat isipin. Saka pangalawa, natutunan namin na very important yung cash flow. Ingatan mo yung cash flow ng business. Yan. Tapos, kapag may pera ka ngayon, hindi mo yung gagasusin na parang one day millionaire, akala mo pera mo. Dapat talagang you save your
the money for the business, for the cash flow, lalo sa panahon na mahina. At the same time, yung tiktik nang yung makapag-cash flow ka kahit wala kang pera kasi may pre-sale at postpaid. Ayun. Any message po sa birthday ni Kasosyong Arvin? Ayan, hello Kasosyong Arvin. We are so grateful for your life. Blessing ka sa amin ni Kevin, ang husband ko. At alam ko, blessing ka sa maraming kasosyo. And even in the future, alam namin, baka yung mga anak namin, maging anak pa nila. Kumbaga i-immortalize yung mga turo mo. We thank you for your life and we pray na mas marami ka pang matulungan. You will have good health and sound mind at you will reach that success na to the point na talagang mas marami ka pang matutulungan at mas marami kang ma-influensya. Hindi lang sa mga normal na tao, pero kumbaga in a higher scale. Alam mo yan, yung big time na talagang pag ikaw nagsalita hanggang to the national level ay maka-apekto. Yun lang. So, God bless and we are so grateful for your life. Sasabihin ko lang po, happy birthday kay Kasosyong Arvin. At sana po marami pa po kayo matulungan na katulad namin na gusto mag-start ng business at kung paano palakihin nito. Maraming salamat po Kasosyong Arvin. Happy birthday po. Kasosyong Arvin Orubia, maraming salamat po at binigay kayo sa amin ni Lord. Naging way po kayo para mas mapabilis namin, mas mapaganda po yung daan namin papunta sa business journey namin. Kaya maraming salamat po. Sana humaba po ang buhay mo at magkita-kita po tayo sa first world country ng Pilipinas. Yan. So unang-una syempre happy birthday Kasosyo Arvin Orubia. Malaki ang respeto po namin sa inyo at malaki ang influence na positibo na nagawa nyo sa amin. Kaya malaking utang na loob at patuloy kami sumusuporta sa lahat ng ginagawa ng Kasosyo Malupit Group, ang pag-spread ng positive information at value sa paligid. At tuloy pa rin kami susuporta hanggang sa kung saan tayo umabot dito, lalo't mas lalo ng kami, naging content creator na rin po kami. Kaya very proud kami na kami yung mga halimbawa na rin na mga kasosyo na nanggaling sa mga maliliit na negosyo na natuto rin ng malaki sa lahat ng kasosyo principles na binigay ni Kasosyo Arvin Orubia. So happy birthday and we wish you good health and more blessings lagi po. Maraming salamat sa lahat ng positibong mensahe nyo. Alright, happy birthday Kasosyong Arvin. Napakasaya po namin na napasali kami sa KMCC Batch 1. Ako po ay talagang nagpapasalamat ng lubos dahil sa inyo, kapupush niyo po sa akin, medyo kumakapal na po ulit ang mukha ko. Nakikipag-usap na po ako. Natutuwa po ako kasi kahit papaano, alam naman niya, siguro na nahihiya ako. Kaya lagi tayong tawag, talagang pinagsasalita. Doon kakapush pa lang ng ganun. Parang natutuwa rin ako na kahit papaano, may nag-encourage sa akin na umayos ulit at makabalik ulit. So maraming salamat po. At syempre doon sa KMCC Batch 1 at sa atin, sa grupo namin. Kasi masaya ako na napasali ako dito at napasama ako kila Sir Ryan, kay Sir Lex, tsaka kay Sir Michael na talaga namang porsigido din na ma-push kami sa pagko-content. Yun lang sa ngayon. Happy birthday muna. Mag-enjoy ka sa araw mo at sana mas marami pang birthday para sa'yo. Kasosyong Arvin, boss, idol, mentor, the best ka sir. Bilib na bilib ako sa inyo. Sana po marami pa po kayong matulungan. Nagpapasalamat ako. Naka-enroll po ako sa first batch at nai-implement ko na yung mga naituro mo sa amin. Thank you sa buong pamilya niyo po. At thank you sa mga naging kakilala ko at matali kong mga kaibigan ngayon dahil dito sa KMCC. Happy birthday, Sir Arvin, no? We love you. Ang message ko sa'yo, Kasosyong Arvin, happy birthday sa'yo and sana mabalanse mo lahat. Alam kong sobrang dami mo pang matutulungan. Mag-exercise ka lagi, di ba? Yan ang kailangan para yung physical mo ready lagi makipagbabaran. Kasi almost maghapon siya nakaupo kaka-lecture sa tao Kailangan mabalanse mo tuwing weekends. Pilitin mo kaya sa hapon, after niya makipag-usap sa KMCC niya, exercise, di ba? Mabalanse mo ng marami ka pang matulungan. Alam ko gusto mo rin yung mangyari and sana, alam ko naman na sobrang dami mo pang matutulungan. Kaya wish ko maging healthy ka sa life mo at maging masaya ka sa family mo. Alam ko naman proud yung family mo sa'yo. And hindi lang family mo, lahat kami na KMG, pati KMCC. Yan, sana yung kalusugan mo maalagaan mo. Yan. Ayun po, ulit sa lahat, happy birthday, Kasosyong Arvin.
Marami kaming pinaplano, kaya lang talagang hindi magkatagpo-tagpo. Nagkabot na lang kami sa isang short video greeting mula sa mga ibang classmates sa batch 1. At sana magustuhan mo, play muna natin, then siguro yung iba babati mamaya ulit. Yes ha, galingan nyo ha, batch 1 kayo. Yun, bigay muna natin yung gift natin kay Kasosyong Arvin. Ito yan. Lumuma, ito pwede mo lagay sa... Ito hindi manuluma. Ito, matagal namin pinag-isipan ko sana magamit mo. Inaabot kong kay MCC isang buwan lang, ito mga 2 buwan namin pinag-isipan. Ayan, pwede mo nang buksan. May free, ano ba yan? May free... House and lot. May 1-month tutorial daw yan. Ay, talaga? Hindi kayo mga scammer sa akin. Mga boxing. May message. Wow, gusto talaga ako mag-exercise. Ayun, may message niya. Kasi ka na si Ryan. Naisip lang namin kasosyo kasi yun nga, sa KMCC sobrang sipag mo kasi sa mga pinagagawa mo sa program ng KMCC, sa KMG. Na-mention mo din na napapabayaan mo na yung health mo. Kailangan din natin yun, mag-invest para sa health natin. So kasama po dun si kasosyo Papik, si Sir Lex. Si kasosyo Papik din. Thank you sa gift. Thank you. Si Ma'am Pina at saka si kasosyo Michael. Gusto namin mas matagal ka pa, mapag-serve ka pa ng mas mahaba sa kasosyo malupit group. Thank you. Gusto na talaga ako mag-exercise ha. Happy birthday, Kasosyong Arvin. So, actually, naisingit lang ako dyan. Yung kanina talaga regalo ko. Kasosyo Michael, Ayun, happy birthday sa'yo. Sobrang saya namin at napagsama-sama mo kami lahat dito. At sobrang laking tulong sa amin, sa buhay namin, sa pagnenegosyo. Alam ko masaya ka dyan sa regalong yung magkakasama tayo. Kahit sobrang busy mo. Happy birthday to you! Ayos! Thank you much, Kasosyo Pina. Batch 1, maraming salamat. Dahil kayo yung una nagtiwala sa KMCC program. Hindi nyo alam kung ituturo ko doon. Pero nakauto kayo kagad. Kaya mahalaga kayo sa KMG. Kasi kayo yung una nagpatotoo na may kwenta at malupit yung program natin. Salamat talaga. Kahit na wala kayong assignment, okay lang sa okay lang din. Siyempre, hindi pa kayo ready. Ready. Salamat sa effort. Kasosyong Mitchell, kasosyong Michael. Sa lahat ng nasa online. Sino babati sa online? Baka sino sa batch 1 sa online? Mga kasosyo. Si Mami mo. Kasosyo Sir Arvin. Mukhang ako na yung may pinakamagulong na birthday. Ang gulo. Balik, ganyan naman talaga tayo. Okay, picture tayo. Kasosyo Lex, sama natin. Sir Lex! Nabisi na, nabisi. Hindi na ako masaya na. Yan na si Kasosyo. Yes, birthday niya. 1, 2, 3. So, next naman na interviewin natin is si Ma'am Richelle. So, Ma'am Richelle, okay lang ba, no? Pakilala ka, tapos i-share mo lang yung, yung mga ginagawa mo sa buhay. Okay lang ba? Hello, ako pala si Miss Richelle, HR po ng mga kasosyo. And kapag may kailangan kayo, lapit lang kayo, huwag kayo mahiya sa amin, ganon. Kay Sir Arvin kami, syempre. Pwede kayo magsabi kay Sir Arvin, ganon. Anytime naman, pwede namin kayong tulungan. Bali, ma'am, gaano na po ba kayo katagal kay Sir Arvin? Taon na hindi na mabilang Hindi ko kasi binibilang yung yung years Yung binibilang ko kasi yung kung hanggang kailan ako. O ganon, hanggang kailan ako kasi walang katapusan Ano-ano po yung natutunan nyo kay Kasosyong Arvin? Sobrang dami. Isa lang yung hindi ko malilimutan, yung pagigising ka ng umaga, magpapasalamat ka sa Diyos at nagising ka pa. Basta always God first. Yun yung unang-unang, yun yung pinaka natutunan ko sa kanya. Lahat ng bagay, always God first. Yan. Kung may gagawin ka man, halimbawa, may ginagawa ka sa buhay mo, maliman yan o okay man yan, basta lagi mo lang
lang na ipagdadasal yon. Halimbawa, may mali ka nagawa, Lord, may mali ako nagawa ngayon, ganun. Siyempre, mapapatawad niya tayo, ganun. Pinaka talaga, hindi ko malilimutan na yes, always, pagising mo, nasaktan ka, yan. Thank you, Lord, nasaktan pa ako, ganun. Kasi yung iba, manhid na, hindi nasasaktan na diba? Yung parang, syempre, may magkakasakit ka na nun, diba? Hindi ka nasasaktan, wala ka ng pakiramdam. Yun, thank you, Lord, nalaglag pa ako, nadulas ako, yung mga ganun. Any message po kay Kasosyong Arvin since birthday niya ngayon? Kasosyong Arvin, thank you, kasi hindi lang parang HR mo kami, turing mo na sa amin pamilya yon. Anytime nalalapitan ka namin, may problema man o wala, ganun. Maraming salamat at nakilala ka namin at naging bahagi ka ng buhay namin. More counting pa, more years to come, at sana maging okay po yung mga susunod na gagawin natin sa buhay natin. Siya lagi kasi binagsak sa'yo yung pagkakataon na talagang binigay sa'yo. Grinab nga lang, ginagrab nga lang namin. Pag bumagsak, ginagrab nga lang namin. Ganun kami kasing grupo. Trabaho lang ng trabaho. Pag may dumating ang oportunidad, kahit di kami ready dyan, pag alam namin amin yan, pero kami yung kalaki magtiwala kayo. Alam niyo yung mga next level lagi sa business, laging hindi kayo handa doon. Laging kulang kapital nyo, laging kulang tao nyo, laging hindi kayo maalam doon, laging ganun yan. Sa amin lang, atin to pre. Sige, diretso. Bahala na, pag yan doon, natin problema, hindi mo problema. Ganun yung sinasabi ng chef na tiwala namin sa isa't isa. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you mga kasasya vlog na to. Thank you. God bless sa ating mga negosyo lahat. Picture tayo. Wala pa pala kami picture. Ayun, kasosyo. Okay lang naman po. Matagal nyo nang ginagawa yung kasosyo. Isang taon pa lang. Oo, talaga. Tapos kompleto na kayo sa atin. Bali, ano lang naman po kasosyo. Pakilala lang naman po kayo. Tapos, okay lang po sa inyo na i-share yung business na ginagawa nyo. Ako pala si John Ray Gumahad, and then business is printing, mga large format, signages, building ID, mga billboards. Ayan. 8 years na rin sa business. So we're catering mga corporates account like Vista Malls. Lahat ng mga collaterals nila, yun. Pero may iba tayo kasosyo regarding po naman since dito po tayo sa event ni Kasosyong Arvin. Gusto ko lang po itanong kung gaano nyo po katagal kakilala si Sir Arvin. Nakilala ko, napanood si Kasosyong Arvin simula nung nagka-problema ako sa tao. So, ang dami kong pinapanood, biglang lumutang lang bigla real talk talaga. Yun, simula noon, wala na akong ibang pinanood, kundi yun na. Pagka may problema kumpanya, ayun, mas madalas ko siyang kasama kaysa asawa ko. Kumbaga, wala na akong ibang si Kasosyong Arvin na talaga. Silent follower or hanggang ngayon silent pa rin. Matagal na. Lahat naman ng lahat naman ng tinuturo niya or yung kino-content niya is talagang legit yun. Danas na danas ko yun. Isa sa natutunan ko doon, kailangan mong maging strict, yung latigot technique nga niya. Pero siyempre, ako hindi naman ako ganun ka stricto. Sa dami din ng ginagawa, ang hirap din. So, kailangan kasi doon tutukan mo talaga siya Yung mga trabahong malupit talaga, kailangan mong monitor lagi na sinusunod yun. Hanggang ngayon, ayun, kumuha na rin ako ng HR, kaya... talaga po? Oo. Matagal na po ba? Ang in-house na HR ko, matagal na. Pero yung kasosyo HR, 2 weeks pa lang. May effect naman na sa company. May nag-resign na ngayon, may mga memo na.
Kasi sayang yung sistema pag hindi natin in-implement eh. Oo, tama. Kahit gaano kagaling o kaganda yung sistema o walang kwenta, pag hindi natin in-strict implement yun, hindi natin malaman kung ayos ba yun o hindi. Pag hindi, di ano naman natin yun eh, babaguhin naman natin. Kaya kailangan subukan para hindi sayang yung idea. Ganun nga din nangyari sa akin kasosyo. Kasi doon ko na-realize na sobrang mali yung mga ginawa ko din before. Yun nga na naging mabait ako sa mga employee. And then, ayun, yung about din sa legalities. Sobrang malaking bagay siya. Malaking tulong yung kasosyo HR kasi nga doli ano na yun eh. Tapos sa bagay, kailangan naman natin maranasan yung mga mali natin nun eh. Kasi hindi naman tayo makapag-decide agad-agad na kukuha ng ganito eh. Kung hindi natin naranasan kung hindi tayo nagsawa sa sakit ng ulo. Matagal na natin alam na may HR sa negosyo. Tama. Pero hindi natin priority yun kasi nga hindi pa tayo nakaranas ng sobrang hirap pagdating sa sakit sa ulo sa tao. Kasi ang pagbi-business is ano naman eh, huli na natin na figure out doon na ano eh. Challenge is yung mga tao. Pag nakasunod natin yung mga tao, yun na yun. Yung sistema na ano natin, yun na yun, isa sa mga sikreto sa success ng company. Sabi nga nila, tao. Pero kung yung tao naman hindi susunod dun sa sistema na in-implement natin, o gustong useless lang. Doon nag-uumpisa yung success na ng company. Tsaka magkakaroon tayo ng time sa sarili kasi hindi na tayo magtatrabaho doon. Kumbaga, yun, makaka-focus na tayo sa ibang bagay na or mas importante pa. Message mo naman po sa birthday ni Kasosyong Arvin. Happy birthday, Kasosyong Arvin. Salamat sa lahat. Malupit talaga. Yun lang yun. At saka yung regalo natin, di pa na nabigay. Ayun, more KMCC na batch para mas marami tayo. Asahan mo Kasosyong Arvin hanggang sa dulo. Nandun kami. Again, happy birthday. Thank you so much po. Thank you po. Ano yan, Kasosyong Ryan? Sige, tayo dyan. Ito lang Kasosyong Arvin. Sobrang saglit lang na interview po. Bali, yun nga po, sa mga nangyari ngayong araw, dito sa event ng hybrid, tsaka at the same time yung birthday mo. Ano po yung nararamdaman mo ngayon sa araw na to? Kung ngayon, thank you sa pagpunta sa Kasosyong Ryan, saka sa gift, thank you sa gift. Ngayon wala pa. Mamaya pa yan, hindi pa ako pagod eh. Mataas pa energy ko eh. Pero mamaya, doon ko lang maiisip lahat. Ganoon naman pag busy day eh. Ngayon, hindi ko pa maramdaman. Wala pa. Wala pa talaga. Hindi pa Mamaya pag tumama na yung pagod, doon ko pala actually mararamdaman. Mula kanina hindi ko pa siya na-feel kasi nagtatrabaho pa ako eh. Kaya hindi ko pa yun nararamdaman. Pero malamang naman, sobrang saya. Sure yun, sobrang saya. Saka, sobrang touch kasi nandito lahat ng mga mahalaga sa akin sa buhay. Pamilya, kaibigan, business partner, kayo, kumpleto. Yun na yun lahat naman sa akin. Yun yung sa akin lahat. And family, yun ang mahalaga. Masaya. So, first time ko lang nag-birthday mula nung sabihin na natin huminto ako uminom, siguro mga 8 years ago, huminto ako magbarkada. Ang barkada ko na lang sila Chef Jet. Mula noon, hindi na ako nagse-celebrate ng birthday. Pag birthday ko, natutulog lang talaga ako. Akin yung araw na yun. Yun ako. June 1 talaga birthday ko. Ngayon na lang talaga ako ulit nag-celebrate. May celebration. Pero bago ako mag-inom, mula high school ako, party people ako eh. Pag birthday ko, grande talaga yon. Kasi ang birthday ko, bago magpasok ng school. Bago magpasok, di ba, ang June 1, usually wala pang klase niyan eh. Pero mga June 5, may klase na tayo niyan eh, nung panahon na yon. June 6, pasok na. Yung June 1 yung nangyayaring, pag nag-imbita ako ng mga classmate ko nung last year, sobrang special nung birthday ko lagi. Ganun ako mag-birthday. Tapos May 1 pa lang, inaayos ko na yung birthday ko. Mag-birthday akong tao. Pero nung huminto ako minom, hindi na ako nag-birthday. Pag birthday ko, normal lang, pamilya lang, kain, pero celebration, hindi na. Ngayon na lang ulit. Saka hindi naman celebration talaga eh, pero gathering ng hindi naman ako nagpakain talaga, hindi naman ako nag-abala. Basta punta kayo, tapos bahala na hybrid naman yun eh. Kaya saya ko na naramdaman ko, birthday ko saya birthday ko. Kaya nakaka-bless, nakaka-touch. Dahil sama-sama yung mga mahalaga sa'yo sa buhay. Masaya. Pero kung gaano kasaya, mamaya ko palang ma-absorb talaga eh. Hindi pa ako pagod eh. Magkakape pa nga ako eh. Umpisa pa lang. Ang galing sumagot at mamaya pa daw. Maya pa ako para malaman ko. Kasosyo, thank you. Kasosyo Ryan, ayos ba yun? Ayos? Yes. Ano po, Kasosyo, next question po, 100 questions.
Ano po, birthday wish nyo po sa sarili nyo and para sa KMG na din po. Oh, birthday wish. Ano nga ba birthday wish ko? Wala akong goal na hilingin ngayon kasi nga sobrang laki nung natanggap kong blessing yesterday sa aming business. Yung kinikwento ko kanina. Grabe talaga yun. Hindi ko yun winish pero sobra na yun na regalong ngayong natanggap kong birthday ko. Malalaman nyo rin yun sa susunod. Malalaman nyo yun. Okay, after the vlog, share ko sa inyo konti. Personal, wala naman kayo ibang hiling kundi good health. Yun lang naman. And, tutuparin naman ni Kasosyong Ryan kasi tuturuan niya na ako mag-boxing. Ano ko talaga yan ang problema ko mula nung ngayong taon. Hindi talaga ako nakaka-exercise. Ngayong taon lang talaga lumaki yung tiyan ko. Di ba nung January ko pa plano December pa lang, nag-goal na ako na mag-boxing. Hindi natupad. Ngayon pa lang, dahil eto na, mag-execute na tayo. Wala na eh, oh. Eto, regalo sa akin ni Kasosyong Ryan. Boxing, Sama yan si Papik, si Sir Michael, Sir Lex, tsaka si Ma'am Pina po. Ay, thank you. Yun, ito po talaga natuwa ako. Natuwa talaga ako Kasosyong Pina. Kompleto po yan, may ban, pa yan. Saka ito, talaga. Grabe, nakaka-excite mag-start. Sinuggest ko sa kanila, boxing ring ka sa malaki. Di nga siya. Sino naman kakalabali ko mga empleyadong pasaway, Sala. Sino may problema? Good health, syempre lagi. Personal. Teka lang parang meron eh. Wala nga yata talaga. Wala talaga ang winning. Parang lahat naman meron na tayo eh. More than enough na eh. Lahat naman ng gamit meron ako eh. Kompleto eh. Hindi ba lagi yung sinasabi? Lahat ng kailangan meron. Meron eh oh. Kaya ang hirap tuloy mag-isip ng wala. Nandun. Dahil naka-mode ka na laging kompleto ka, ang hirap naman mag-isip ng wala. Meron ko bang wish sa KMCC? Sa KMCC, dalangin ko na may isang talagang mag-super palo sa atin doon na like pumalo ng milyon. Yung alam niyo yung talagang nag-overpass pa sa akin. Dalangin ko yun. Hindi ako ma-ego something na, ano ba yun, estudyante ko lang, masikat to sa akin. Hindi ako magagano. Kasi ibig sabihin lang nun, gumagana talaga yung program. Kung sino man yun, kahit sino wala, it doesn't matter. Pero may isang magpapatotoo na umabot sa akin o lumagpas pa, yun, magiging masaya ako ng sobra. Yun ang ano ko sa... So kung sino man yun sa KMCC na talagang magsosobra yung fame or views or subscription, followers nila o member, maging masaya ako. Hindi ako malulungkot kasi iba nalulungkot na nasurpass sila nung estudyante. Ako hindi. Magiging mas masaya ako kasi prove yun na gumagana. Yan ang wish ko sa KMCC. Bukod doon, nakikita ko naman okay kayo. Upload kayo. Naging magkaibigan kayo. Wala na akong hilingin doon. Yun lang. May talagang pumalo. Kung sino man yun, hihintayin ko yun. Kung sino man yun, bilisan nyo. Kung sino man yun, bilisan nyo. Memento. Yes. Bakit? Ba't gusto ko kayo pumalo? Kasi mapapansin nyo, yung ibang content creator, nagsasama-sama sila. Ang problema doon, hindi ako nakikisama sa kanila. Alam niyo bakit? Iba talaga tayo eh. Iba ako, hindi naman sa masyado tayong mayabang, pero focus lang tayo. Iba talaga eh. Pero gusto ko rin may makasama sa content. Kaya inaabangan ko nga kayo. Tayo magko-collab sa future. Ngayon, hayaan ko na muna sila. Tayo, hintayin ko kayo. Sir Ryan, thank you. Salamat. Iyabang sa kanila, yung 25,000 unlimited. May tambayan doon araw-araw. Sila yan yung host doon everyday. So siya yung nag-manage yung tambayan. Kasi magulo nung time na yun eh. Ang gulo nun eh. Yung mga kasosyo doon na tumatambay, magulo. Hindi mo pwedeng iwan basta-basta. So si Kasosyo Lian kinuha ko mag-manage doon. Pag may problema, si Kasosyo Lian yung mag-heads up sa akin o mag-manage na ng kung ano man. 2 years din yun, no? Hindi na rin nakaabot. Hindi niya naalala kayo. Sige mga kasosyo, baka malayo sa kayo. Yun, uwi na. Ihatid lang daw kasi ako. So ayun, kakauwi nga lang natin. Daming nangyari sa event doon kanina. Kaya medyo napagod tayo pero sobrang worth it. Grabe, napaka-solid talaga ng Kasosyo Malupit Group. Kaya natutuwa talaga ako sa community na to. Kasi binibigyan ako ng lakas ng loob na magpatuloy pa sa hamon ng buhay pag nenegosyo. At syempre, sinishare ko to sa inyo kasi tulad ni Kasosyong Arvin, pinapaniwalaan ko na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya sa mga nagsisimula na magnegosyo, patuloy lang tayo at mas galingan pa natin.
natin. At sa mga magsisimula pa lang, execute nyo na yan. Pwede rin kayong pumasok sa Kasosyo Malupit Group at magtanong kung ano yung problema nyo sa business. O kahit ano pa as long as related sa pagnenegosyo. So ayun lang. So happy birthday ulit Kasosyong Arvin. Inspirasyon ka ng lahat kasi sa sobrang dami mong natutulungan. Sobrang mahal na mahal ka din ng mga kasosyo kaya ingatan mo yung sarili mo palagi. Lalong lalo na yung health mo. Sobrang blessed namin kasi andyan ka. Salamat.